Good afternoon po everybody. Welcome back po sa tutorial po natin regarding po sa gold testing po. Today po ang ituturo ko po sa inyo ay paano po nalalaman kung 14K at 18K pataas po, no? Bukod po dun sa markings. Bali, una po sa lahat, silipin po natin gamit yung ating jeweler's loupe, yung mga markings po nila. Kagaya po nung napag-aralan po natin dati, pagka 18K po is markings po niya ay 750. Tapos po, ang 14K naman po, ang markings po niya ay 585, meaning to say, 58.5% ang gold, yung 750 naman po ay 75% po ang gold, no? Bali, i-test na po natin ang acid ngayon, no? Bali, ang una po nating ikikiskis sa bato itong 18 karat po, ano? Ayan. Ayun po yung yung 18, no? Ito naman po yung 14 karat, no? Yan. Yan po yung 14. Pagka tinignan nyo po, halos pareho po yan eh, no? Ang gagawin po natin ngayon ay papatakan na po natin ng acid, no? Papatakan na po natin ng acid yan. Ito po. Kung makikita ninyo, ayan, no? Ayan, nandiyan pa po silang dalawa. Halos magkakulay po yan, no? Ayan. Ang gagawin po natin ngayon dyan, para malaman natin yung 18K pataas, ay lalagyan po natin yan ng ash. Yun, ash. Yan, ganyan. Ash po to ng sigarilyo, yung mga nakukuha po sa ashtray. Tapos patakan po natin ulit ng acid. Ayun. Ganyan. Patakan po natin ulit yan, no? Tapos po ay natin po, i-flash po natin ng tubig. Yun. Yan. So nakita nyo po, yung 14K po, ayan, na-erase po siya. Samantalang yung 18K po ay nananatili po dun sa bato. Yan. Kaya kahit wala pong markings yung mga yung mga jewelry, marunong po tayong umuri, malalaman po natin kung ilang carats po yung gold natin. So nakita nyo guys, na yung 18K nandun pa rin siya, tapos yung 14K nawala na siya ng tuluyan. Doon po malalaman sa pamamagitan nitong ash na to, para malaman po natin kung 18K pataas po. Thank you po. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na to sa akin. Ako po muli, si Kuya Andy Silva, nagtuturo po sa inyo ng mga pamamaraan po para malaman ang uri o kilatis ng jewelry natin. Thank you so much po. Maraming salamat.